Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas maranasan ang lindol dahil sa lokasyon nito sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Maraming Pilipino na, lalo na ang mga senior citizen, ang nakaranas na ng malalakas na pagyanig. Sa umaga ng Oktubre 10, 2025, isang malakas na lindol na may magnitude na 7.5 ang tumama sa karagatan sa katimugang bahagi ng Pilipinas, malapit sa bayan ng Manay, Davao Oriental. Dahil dito, naglabas ng babala sa tsunami ang PHIVOLSES, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, at ang Pacific Tsunami Warning Center at umusad ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapaalis ng mga tao sa baybayin papunta sa mas mataas na lugar. Sa kabila ng babala, mayroong naiulat na mga nasirang gusali, brownout, at pansamantalang pag-evacuate ng mga pasyente sa hospital sa tinamaan na lugar. Hindi ito ang unang malakas na lindol sa Pilipinas kamakailan. Ilang araw lamang bago nito, isang magnitude 6.9 na lindol ang tumama sa Cebu, na nagdulot ng malawakang pinsala at pagkasawi ng mga buhay. Ang seryeng ito ng mga lindol ay nagiging paalala na ang Pilipinas ay nasa pusod ng mga aktibong fault at nakapaloob sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, isang rehiyon na kilala sa madalas na paglindol at pagsabog ng bulkan. Bakit mahalagang pagtuunan ng pansin, lalo na para sa mga nakatatanda? Marami sa mga nakatatanda ay mas maapektuhan sa lupaing nanginginig. Dahil sa mas mahinang resistensya, posibilidad ng pagkasakit sa balakang, buto o puso. Kapag hindi handa ang loob ng tahanan, walang plano para sa agarang pagtakas o komunikasyon sa pamilya, maaaring mas mahirapan silang makaligtas o makarecover. Sa kultura nating Pilipino, kapag may kalamidad, hindi lamang ang sarili ang naiisip natin, kundi ang halaga ng pagprotekta sa pamilya, lalo na ang mga matatanda. Sa bidyong ito, sisimulan natin ang usapan sa 8 mahahalagang hakbang para maging handa ang bawat bahay at matiyak ang kaligtasan, lalo na para sa mga nakatatanda at mga miyembro ng pamilya na may mas malaking panganib. Una, magkaroon ng pamilyang earthquake plan o planong pangkaligtasan. Ang unang hakbang sa tunay na kaligtasan ay ang pagiging handa bago pa man tumama ang lindol. Sa bawat pamilyang Pilipino, likas ang pagkakabuklod at malasakit sa isa't isa. Kaya napakahalaga na magkaroon ng malinaw na family earthquake plan o planong pangkaligtasan. Kadalasan, 3 henerasyon ang magkakasama sa isang tahanan, sina lolo't lola, mga anak at mga apo. Sa ganitong setup, kailangang alam ng bawat isa ang tamang gagawin sa oras ng pagyanig. Halimbawa, dapat nakaplano na kung saan magtatagpo ang buong pamilya pagkatapos ng lindol. Maaaring sa bakuran, sa tapat ng barangay hall, o sa pinakamalapit na bukas na espasyo na ligtas sa mga gusali at poste ng kuryente. Mahalaga ring ituro sa mga bata at sa mga nakatatanda kung saan ang mga safe zone sa bahay, tulad ng ilalim ng matibay na mesa, tabi ng haligi, o lugar na malayo sa mga bintana, cabinet, o mabibigat na bagay na maaring mahulog. Sa mga barangay sa Pilipinas, karaniwan nang isinasagawa ang mga earthquake drill, ngunit sa maraming tahanan, hindi pa ito isinasabuhay. Kaya magandang ugaliing magsagawa ng simpleng earthquake practice, minsan sa isang buwan, lalo na kung may senior na kasama. Makakatulong ito upang hindi sila mabigla o matakot sa aktwal na sakuna. Isa rin sa pinakamahalagang bahagi ng plano ay ang pagkakaroon ng go bag o emergency kit. Dapat itong laging handa at madaling abutin. Ilagay rito ang mga mahahalagang bagay tulad ng gamot ng mga senior, lalo na kung may maintenance para sa alta presyon o diabetes, flashlight, baterya, tubig, dilatang pagkain, first aid kit, at mga kopya ng mga dokumento tulad ng ID, birth certificate at reseta. Sa mga probinsya, pwedeng gamitin ang lumang backpack o bayong na matibay at madaling dalhin ng kahit sinong miyembro ng pamilya. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Disaster Resilience Foundation, ang mga pamilyang may malinaw na plano ay 80% na mas ligtas kumpara sa mga hindi handa. Ngunit higit pa sa pisikal na kaligtasan,
Ang pagkakaroon ng plano ay nagbibigay ng kapanatagan ng loob sa mga nakatatanda. Kapag alam nilang may kasunduan at koordinasyon ang pamilya, bumababa ang kanilang tensyon at presyon ng dugo. Bagay na napakahalaga upang maiwasan ang biglang pagkahilo o atake sa puso sa gitna ng kaguluhan. Ang Family Earthquake Plan ay hindi lamang listahan ng gagawin. Ito ay simbolo ng pagkakaisa at malasakit ng pamilyang Pilipino. Sa bawat pag-uga ng lupa, mananatiling matatag ang pamilyang handa, nagkakaisa at nagtutulungan sa ngalan ng kaligtasan at pagmamahalan. Pangalawa, alamin ang drop, cover, and hold technique. Isa ito sa mga pinakaimportanteng aral sa kaligtasan kapag may lindol, simple pero makapagliligtas ng buhay. Ang tatlong hakbang na ito ay dapat tandaan ng bawat Pilipino. Drop, yumuko agad at iwasan ang mga malalaglag na bagay. Cover, magkubli sa ilalim ng matibay na mesa o upuan. At hold, humawak ng mahigpit hanggang matapos ang pagyanig. Ayon sa mga eksperto mula sa World Health Organization at Red Cross, ang tamang pagsunod sa teknik na ito ay maaaring makabawas ng panganib ng pinsala ng hanggang 70%. Malaking tulong lalo na sa mga nakatatanda. Para sa mga senior citizen, mahalagang isagawa ito ng dahan-dahan at maingat. Kung gumagamit ng tungkod, walker o may railing sa bahay, siguraduhing madaling maabot ito kapag may lindol. Maaari ring maglagay ng support handle sa tabi ng kama o pader para mabilis na makayuko o makapagtago. Sa mga pamilyang Pilipino, magandang ideya ang regular na earthquake drill sa loob ng bahay. Hindi lamang bilang paghahanda, kundi bilang paraan ng bonding. Maaaring turuan ng mga apo ang kanilang lolo't lola kung paano mag-drop, cover, and hold, at kabaliktaran naman, maipasa ng mga nakatatanda ang kanilang karanasan sa mga kabataan. Sa kulturang Pilipino, likas sa atin ang pagiging handa at pagmamalasakit sa pamilya. Kapag may sakuna, madalas nating inuuna ang kaligtasan ng mga bata at matatanda. Isang ugali na dapat ipagmalaki. Kaya't tandaan natin ang kasabihang, pag may pinaghandaan, may maililigtas. Ang simpleng pagsasanay ng tamang reaksyon ay hindi lang pisikal na proteksyon, kundi mental preparedness din. Sa panahon ng lindol, hindi pwedeng puro dasal lang. Kailangan ding sabayan ng tamang kilos at disiplina. Sa ganitong paraan, napapanatili nating buo, ligtas, at handa ang pamilyang Pilipino sa anumang sulok ng bansa. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, maghanda ng emergency kit at gamot ng mga senior. Sa panahon ng kalamidad tulad ng lindol, baha o bagyo, napakahalaga para sa mga senior citizen na laging handa, lalo na pagdating sa kanilang kalusugan. Marami sa ating mga lolo't lola ang may iniinom na maintenance medicine para sa alta presyon, diabetes o pananakit ng kasukasuan. Kaya mainam na maghanda ng emergency kit na may sapat na gamot para sa hindi bababa sa 7 hanggang 14 na araw. Dapat ding isama ang mga mahahalagang gamit tulad ng first aid kit, tubig, energy bars o biscuits, flashlight, face mask at extra baterya. Para mas maprotektahan ang mga ito, ilagay sa waterproof bag upang hindi mabasa kung sakaling magkaroon ng pagbaha o ulan matapos ang lindol. Isa ring mahalagang paalala mula sa Department of Health, DOH, ay ang pagsama ng medical ID card o listahan ng mga iniinom na gamot ng senior. Sa oras ng emergency, malaking tulong ito para sa mga rescuers or health workers na agad makilala ang pasyente at malaman ang kanyang mga pangangailangan. Sa mga pamilyang Pilipino, kadalasang may 1 o 2 senior na inaalagaan sa bahay. Kaya't dapat alam ng lahat ng miyembro ng pamilya kung saan nakalagay ang emergency kit. Lalo na ng mga apo na madalas kasama ng kanilang mga lolo't lola sa bahay.
Bukod dito, napakahalaga ng bayanihan spirit sa mga komunidad. Maaaring ipaalam sa mga kapitbahay kung may senior sa bahay upang sila ay agad matulungan kapag may sakuna. Sa mga barangay, magandang magsagawa ng earthquake drill o emergency preparedness meeting upang matulungan ang mga nakatatanda at may paliwanag kung saan sila dapat pumunta kapag may pagyanig. Ang ganitong paghahanda ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kaligtasan, kundi pati sa emosyonal na kapanatagan ng ating mga lolo't lola. Kapag alam nilang handa ang pamilya, mas kampante sila at nababawasan ang kaba sa tuwing may kalamidad. Ito ang tunay na diwa ng kulturang Pilipino, ang malasakit, pagdadamayan at pagmamahal sa pamilya sa oras ng panganib. Pang-apat, siguraduhing matibay ang estruktura ng bahay. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa mismong tahanan. Sa mga lumang bahay, lalo na sa mga probinsya, maraming tahanan ang gawa pa sa kahoy o may bitak na sa pader. Ipinapayo ng mga civil engineers at PIBOLs na ipa-inspeksyon ang bahay kada ilang taon upang masigurong ligtas ito. Ang mga nakatatanda na may limitadong kakayahan sa paggalaw ay dapat tumira sa unang palapag upang mas madali silang mailikas. Bukod dito, siguraduhing nakasecure ang mga mabibigat na kagamitan gaya ng aparador, TV o refrigerator sa dingding. Sa mga simpleng hakbang na ito, nababawasan ang panganib ng pagkasugat o pagkadagan. Sa pananaw ng kulturang Pilipino, ang bahay ay simbolo ng kanlungan. Kaya't ang pagpapatibay nito ay hindi lang pisikal, kundi emosyonal na seguridad para sa pamilya. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, maraming pagkamatay sa lindol ang sanhi ng bumagsak na gamit sa loob ng bahay, hindi ng mismong pagyanig. Kaya't maagang pag-aayos ay tunay na hakbang sa buhay na ligtas at payapa. Panglima, panatilihin ang katahimikan at kalinawan ng isip. Kapag dumating ang lindol, natural na maramdaman ang matinding kaba at takot. Ngunit ayon sa mga pag-aaral ng Department of Health, DOH, at World Health Organization, WHO, tungkol sa psychological first aid, ang unang hakbang para makaligtas ay ang pagpapanatili ng kalma at malinaw na pag-iisip. Sa gitna ng kaguluhan, ang taong kalmado ay mas may kakayahang mag-isip ng tama kung saan ligtas na lumabas, paano tutulungan ang pamilya at ano ang dapat iwasan. Para sa mga senior citizen, napakahalaga nito dahil ang sobrang kaba ay maaaring magdulot ng biglang pagtaas ng presyon o atake sa puso. Kaya dapat may kasamang mas batang miyembro ng pamilya na handang umalalay at magpayo ng mahinahon. Sa kulturang Pilipino, likas sa atin ang magdasal sa oras ng panganib. Madalas nating marinig sa matatanda, huminga ka muna ng malalim tapos magdasal. Ang simpleng paghinga ng mabagal o slow breathing exercise ay may malaking tulong sa pagpakalma ng katawan. Sa bawat malalim na paghinga, nababawasan ang tensyon at bumabalik ang linaw ng isip. At sa bawat panalangin, nararamdaman natin ang lakas ng loob at pag-asa, mga bagay na kailangan sa panahon ng sakuna. Noon pa man sa mga baryo at pamayanan, kapag may lindol o bagyo, sabay-sabay ang mga kapitbahay sa pagdarasal ng Orasyo Imperata o sa pag-awit ng Ama Namin. Ipinapakita nito ang pagkakaisa at pananampalataya ng mga Pilipino na nagsisilbing sandigan hindi lamang ng katawan, kundi ng kalooban. Kaya't sa oras ng lindol, huwag hayaang manaig ang takot. Huminga ng malalim, manalangin, at magtiwala sa Diyos at sa mga kasama mo. Ang kalmadong puso at malinaw na isip ay sandata ng bawat Pilipino upang maligtas hindi lang ang sarili, kundi ang buong pamilya. Pang-anim, tiyakin ang kaligtasan ng kuryente, gas at tubig sa bahay, isa sa mga pinakamadalas na sanhi ng sunog at aksidente pagkatapos ng lindol ay ang pagkasira ng mga linya ng kuryente, gas at tubo ng tubig. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PhilReHevolcs, at Bureau of Fire Protection, the BFP, maraming insidente ng sunog sa Pilipinas ang nangyayari hindi dahil sa lindol mismo, kundi sa mga sumunod na spark ng kuryente o tagas ng gas mula sa mga sirang linya. Kaya napakahalaga para sa bawat pamilya, lalo na sa mga may nakatatanda,
na alam kung paano patayin agad ang main switch ng kuryente at isara ang gas valve. Sa tipikal na pamilyang Pilipino, si lolo, si tatay, o minsan si kuya ang inaasahang tagapangalaga ng bahay. Ngunit sa panahon ngayon, dapat na ring turuan ng lahat, pati na ang mga kabataan, kung paano magresponde sa ganitong sitwasyon. Para sa mga senior citizen na maaring may limitasyon sa paggalaw o mabilis kabahan, mainam na may designated person na nakatalaga para rito. Maaari ring gumawa ng malinaw na label o tag sa bawat switch at balbula na may salitang kuryente, gas o tubig upang madaling matandaan kahit sa gitna ng kaguluhan. Isa ring magandang kaugalian ng mga Pilipino ang bayanihan at pwedeng isabuhay ito sa paghahanda. Halimbawa sa mga barangay o homeowners group, maaaring magdaos ng Earthquake Safety Day kung saan tuturuan ang mga residente kung paano magsagawa ng home inspection, tingnan kung maayos ang mga kable, outlet at hose ng gasul. Ang ganitong simpleng pagtutulungan ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip, lalo na sa mga nakatatanda. Ayon sa World Bank Disaster Risk Management Program, ang mga pamilyang maingat sa electrical at gas safety ay may halos 60% na mas mababang panganib ng pinsala o sunog pagkatapos ng lindol. Kaya't tandaan, maliit na hakbang man, gaya ng pag-label ng switch o pagsara ng gas, ay maaaring magligtas ng buhay. Kapag sabay-sabay itong ginagawa ng bawat pamilyang Pilipino, nagiging sandigan ito ng isang mas ligtas, maingat at matatag na komunidad. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-7, maging bahagi ng community drills at disaster preparedness programs. Ang kaligtasan ay hindi lamang responsibilidad ng bawat pamilya, kundi ng buong komunidad. Sa Pilipinas, maraming barangay at lokal na pamahalaan ang nagsasagawa ng earthquake drills sa tulong ng NDRRMC at Red Cross Philippines. Ngunit kadalasan, kakaunti lang ang sumasali, lalo na ang mga nakatatanda. Gayunman, ayon sa Harvard Humanitarian Initiative, ang mga komunidad na aktibong lumalahok sa drills ay may mas mataas na survival rate at mas mabilis na nakakabangon pagkatapos ng sakuna. Ang simpleng paglahok sa mga ganitong gawain ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga senior na malaman ang mga evacuation routes, emergency shelters, at kung saan makakakuha ng tulong medikal kapag kailangan. Sa ating kulturang Pilipino, mahalaga ang kapitbisig. Sa panahon ng lindol, ang kapitbahay ay nagiging pamilya. Kaya't kapag sumasali sa drills, nakikilala mo ang mga taong makatutulong sa iyo at sa iyong pamilya. Maaari ring bumuo ng senior safety team sa barangay, isang grupo ng mga lolo at lola na tutulong magturo ng kalmadong pagresponde at pagplano. Ang mga matatanda ay may karunungan sa kaligtasan at disiplina, kaya't mahalagang marinig ang kanilang mga payo. Sa ganitong paraan, hindi lamang pisikal na paghahanda ang natututunan, kundi pati espiritual at emosyonal na lakas. Tulad ng sinasabi sa isang lumang kasabihan, ang kaligtasan ay mas matatag kapag sabay-sabay nating hinaharap. Ang aktibong pakikilahok sa komunidad ay hindi lang proteksyon, kundi inspirasyon din sa mga susunod na henerasyon. Pang-8, tumulong sa iba pagkatapos ng lindol. Kapag natapos na ang pagyanig, dito madalas lumalabas ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino, ang bayanihan. Ayon sa mga eksperto sa Community Resilience Studies ng University of the Philippines, ang pagtutulungan pagkatapos ng sakuna ay may positibong epekto hindi lamang sa pisikal na kaligtasan, kundi pati sa mental health ng mga nakaligtas. Para sa mga senior citizen, ang pagiging bahagi ng tulong ay nagbibigay ng layunin at lakas ng loob na magpatuloy. Maaari silang tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo, pag-aalaga sa mga bata o simpleng pagdarasal kasama ang mga kapitbahay. Ang mga ganitong simpleng gawain ay nagbabalik ng pag-asa,
at nagbubuo ng komunidad na may malasakit. Sa mga panahong tulad nito, huwag kalimutang alagaan din ang sarili. Uminom ng sapat na tubig, kumain ng masustansya, at magpahinga kapag kinakailangan. Ang mga nakatatanda ay madaling mapagod, kaya't dapat may kasama silang mag-aasikaso. Ngunit higit sa lahat, panatilihin ang kababaang loob at pasasalamat. Kapag ang bawat isa ay tumutulong sa abot ng makakaya, mas mabilis na nakakabangon ang buong barangay. Tulad ng madalas sabihin ng mga lolo't lola, walang lindol na kayang gumupo sa pusong marunong magmahal at tumulong. Sa ganitong pananaw, ang kalamidad ay nagiging paalala ng pagkakaisa, kabayanihan at pananampalataya, mga katangiang likas na sa ating pagka-Pilipino. Pangwakas na kaisipan. Sa bawat pagyanig ng lupa, paalala ito na kahit gaano katatag ang mga pader ng ating bahay, mas mahalaga pa rin ang tatag ng ating puso at diwa bilang Pilipino. Ang tunay na sandigan ng bawat pamilya ay hindi lamang nasa semento o bakal, kundi sa lakas ng loob at pagkakaisa na likas sa ating kultura. Ang 8 hakbang na ating tinalakay, mula sa maayos na paghahanda ng plano, regular na pagsasanay ng drop, cover, and hold, pagpapatibay ng tahanan, hanggang sa pag-iingat sa mga gamot at pangangailangan ng mga nakatatanda, ay hindi lang mga tuntuning pangkaligtasan, kundi mga simbolo ng malasakit at disiplina ng bawat Pilipino sa oras ng panganib. Sa mga sandaling nanginginig ang lupa, sabay-sabay ding tumitibay ang ating pagkakapit-bisig bilang magkakapit-bahay. Karaniwan na sa mga baryo at komunidad sa Pilipinas na kapag may sakuna, may agad na lalapit, may mag-aabot ng tubig, may magpapahiram ng kandila, at may mag-aalay ng dasal. Ang ganitong diwa ng bayanihan ang nagbibigay sa atin ng kakaibang lakas, ang uri ng katatagan na hindi kayang gibain ng kahit anong kalamidad. Ayon sa pag-aaral ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction, ang mga bansang may matibay na ugnayang panlipunan at kultura ng pagtutulungan ay mas mabilis nakakabangon mula sa trahedya, at tiyak na kabilang dito ang Pilipinas. Kaya't habang maaga pa, turuan natin ang ating mga anak at apo ng kahalagahan ng pagiging handa. Gawing bahagi ng araw-araw na usapan sa tahanan ng kaligtasan. Magplano, maghanda ng emergency kit, at higit sa lahat, magtulungan. Dahil sa bawat lindol, may pagkakataon tayong ipakita ang tunay na lakas ng pamilyang Pilipino. Ang lakas na pinanday ng pagmamahalan, pananampalataya at pagkakaisa. Tulad ng sabi ng ating mga ninuno, ang lindol ay lilipas, ngunit ang pamilyang nagmamahalan ay mananatiling matatag. At sa puso ng bawat Pilipino, nandoon ang paniniwalang kahit gaano kalakas ang pagyanig, hindi kailanman matitinag ang ating diwa ng pag-asa. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.